og temporary suspension sa biyahe sa mga barko human giisang signal number 2. Ang Camotes Island ug signal number 1 sa naibiling bahin sa Sugbo lakip na sa isla sa Bantayan tungod dining bagyo nga Tino. Subay sa himayo nga panahon da sa bagyong Tino ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7 ni abiso sa mga pasahero nga likayan lang una ang pagbiyahe hangtod malibkas ang tropical storm warning signal dinhi sa rehiyon. Nasayran nga ang Northern ug Central Cebu gipaubos na sa signal number 1 gumikan sa bagyong Tino. Ilakuban sa kini sa Pinamungahan, Liluan, Cebu City, Consolacion, Danao City, Borbon, Carmen, Daan Bantayan, Tuburan ug City of Bugo, Tabogon, Sibunga, City of Naga, Lapu-Lapu City, City of Carcar, Mandawi City, Catmon, Mingladilla, Toledo City, Cordova, Compostela, San Remigio, Balamban, Dumanhog, Aluginsan, San Fernando, Asturias, Barili, Midilien, Sugod, Tabuelan, City of Talisay. Apil nga ipaubos sa signal number 2, Bantayan Island ug Isla sa Camotes. Samtang signal number 1 sab ang magbahin sa Sugbo. Awag sa LTFRB 7 kadto sa publiko nga mas maayong likayan ang pagbiyahe kung dili kayo importante ang mga lakaw o ang ilang mga katuyuan. Super Radio DYWS Balita Kaun Super Radio Super Janky Bote sa DWS. Ang DSWD-7 nangandam na ni Bagyong Tino. Si mga pangandam sa DSWD at maminawang Super Report, Super Jan Kim, Bote Jan Kim, pasok! Super Radio, Bantay Bagyo! Super Radio! Yes, Super Edgar, gibalhin na sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Region 7, na mga-family food packs o non-food items, paingon din sa Cebu ug Bohol, isip pagpangandam sa epekto ni ining bagyong Tino. Sa latest update sa DSWD 7, Super Edgar, nga maabot sa kapina, 71,000 ka-family food packs nga nagkantidad og 33 million pesos, ingon man 9,900,000 ka-mga non-food items nga nagkantidad og 28 million pesos ang ilahang gibalhin na sa mga warehouse dinhi sa Cebu ug sa Bohol. Ang mga non-food items gilangkuban kini sa mga hygiene, family, kitchen ug clothing kits. Matud ba ni DSWD 7 Regional Director Solino Cerro nga andam na ang ilahang ahensya sa posibleng epektos bagyo. Naka-on standby na sad ang ilahang quick response team kung ugali manginahanglan og disaster operations inighuman sa bagyo. Kini si Jan Kim Bote sa GMA Super Radio, DYWS, dapat totoo. Super Radio, Bantay Bagyo! Super Radio, Bantay Bagyo! Super Disseminate Padilla sa DWS! Ang Coast Guard District Central Visayas nangandam na sab ni Bagyong Tino, mga pangandam sa Coast Guard. Kuha ni Super Disseminate Padilla Disseminate, go ahead. Super Radio! Naka-red alert status karon ng Coast Guard District Central Visayas aron masiguro ang kaandam subay na nining bagyong Tino ang ilang disaster response groups na equipment na gi-equip or gilangkuban sa search and rescue assets ug essential life-saving equipment naka-standby na alas dali nga deployment nagigilayon sa mga Coast Guard District Central Visayas sa Disaster Risk Reduction Management Council masiguro ang paspas sa epektibong response actions moabot sa 22 ka deployable response teams ang gilangkuban sa 50 sa 544 ka personnel inubanan sa lahat ng water assets ang pabiling naka-standby alang sa possible deployment giawhag sa Coast Guard District sa Visayas ang komunidad o ang kaning mariners nga pabiling mabinantayon ug mosunod sa official advisory samtang sa ilahang datos as of 12 midnight hantod na sa alas 6 karong buntag niabot na sa 477 ang stranded passengers by the ka vessels o 78 rolling cargos ang stranded usab gumikan ni ini nga bagyong Tino samtang ato sang naibawan nga 129 ka vessels o 12 ka motor bangka ang nagpasilong sa kadayang pantalan dinhi sa Central Visayas ang PCG para nga nakamonitor sa kondisyon sa kadagatan o gitambagan ang publiko nga likayan ang pagbiyahe kini aron na malikay ang disgrasya huwaton nga molambo ang dagan sa panahon. Kini si Jasmine Padilla sa GMA Super Radio Dugules, dapat totoo. Super Radio, Bantay Bagyo! Super Radio, ang Super Radio, Gabriel Monhok sa DWS!
mga pangandam atong gisubay karon sa atong mga otoridad dito sa Dakbays Talisay ug sa Habagatan. Atong sutaon gikan ni Super Gabriel Bunog. Super Gab, pasok! Super Radio. Yes, Super Edgar, pahayon na ang pagrekorida sa mga kabaranggayan din sa syudad sa Talisay aron sa pagpahibaw ngadto sa mga nagpuyo sa mga coastal areas nga naa na ang nakaplastada na already na kaayo nga pwede nilang makupahan ang mga evacuation centers nga gitagana sa kagamhanan sa syudad. Una ni ini si Mayor Gerald Audrey Samsam Gulyas mao'y nitigom ngadto sa tibuok ka pwersa sa mga department heads o kauban sa pangubang mga ahensya sa gobyerno labi na sa kapulisan ingon man sa kabaranggayan aron nga ilahang planuhon ang ilahang mga pagpangandam aron sa pag-abot unya sa bagyong si Tino. Ang si Mayor Samsam Gulyas mi pahibaw nga ang mga barangay kapitan maoy gitahasan nila sa pagrekorida sa pag-asistar ngadto sa mga katawhan nga gusto nang muhikling daan labi na gyud ngadto sa mga coastal area ug mga lugar nga flood o flood prone areas dinhi sa syudad sa Talisay na sila gipangtagana na o daghan na kaayong mga evacuation centers ang ilahang gipang butangan o giplastadahan sa mga City Social Welfare and Development. Gani gisiguro ni Gulyas nga ilahang matagaan o pag-atiman labi na sa pagkaon ang mga tao nga naana o makaistar dinhi sa mga evacuation centers. Gani naay uban gyud Super Edgar nga padayon na sab ang ilahang mapag-abot ngadto sa mga evacuation centers. Pero ang ilahang pamilya mao lang ang mag-adto dire sa ilahang panimay samtang okay pa wala pay problema ang dagan sa sitwasyon sa panahon ining mga orasa. Hinuon ang Dakbayan sa Talisay padayon nga nakisnati og kisdumra nga kalangitan karong mga orasa. Gab. Gani yes brother. Kumusta kahimtas panahon niya? Wa pa mag-uwan. Wala pa man hinuon mag-uwan pero kisdom nga gihapon ang kalangitan Super Edgar sama adtong mga alas 6 pasado ng buntag. Maora Now, dili sa ato, sa uptown area, labi na dili sa Bukid, nag-uwan na diri sa ato, sa Busay. Anyway, ang kuan Gab, ang unsa balhina na nila, kinababakwiton ng mga tao, asa ba sila evacuate? Yes, Super Edgar. Naani sa mga eskwelahan pero ilahan ang gikonsiderar nga dili sa duol ngadto sa kadagatan Super Edgar nga mga eskwelahan. Naa sa diri sa diri sa poblasyon Talisay City Sports Complex. Pwede kaayo nila dako kay nighawan unya na dako sa ni nga building Super Edgar. So pwede gyud kaayo sila sa nagkadiyang mga dapit dito sa may barangay Puok kundi duol sa kayto sa dagat Super Edgar ang mga evacuation center nila dito sa Puok National High School ug Elementary School nga naa sa unahan gyud kaayo na Romanis Daptins Karsada gud Super Edgar kining ilahang eskwelahan. Dabay mga na-identify diha Gab nga flood prone areas diha sa Talisay? Na ay mga flood prone areas Super Edgar unya dili gyud kaayo kaning mga kuan kining mga sudlunon nga dapit mao na sila'y kasagaran gyud kaayong bahaunon kaayo Super Edgar kay gumikan lagi ning sitwasyon lagi karon sige uwan-uwan mao na nga halos ubayo majority sa mga lugar sa Talisay ang makasinati gyud og pagbaha Super Edgar. How about the transportation? Napa may nanagan nga mga di pasayroan ron Gab? As of this time, Super Edgar, naa pero dili kayo ingon tang daghan. Ang nakadaghan lang ini katubang mga tao nga mamalit og mga supply nila silang pakanunon og uban pa. Gani diri karon padayon sab ang pag-abot-abot sa mga tao diha sa mga water refilling station kay naglumba na ni paghinakutay og tubig Super Edgar. Actually, kagahapon pa kini nakasugod ang ilahang panic buying ining tubig Super Edgar. How about pagkaon sa mga merkado? Susama Super Edgar, labi nang gyud gantos mga mall ang ilahang gipamalit kato mga batteries, mga flashlight, no? As ning mga supplies pagkaon. Pero atong ipahibaw sa mga kaigsunan nato nga katong igo-igo lang pud nga supplies pagkaon. I see. Pero why panic buying diha ang naitabo sa mga merkado? Gawa sa mall. Sa merkado okay ra man hinuon Super Edgar na normal ang sitwasyon. Abli pa ang mga merkado karon, daghan pagbaligya diha sa merkado Gab. Wala may problema sa supply Super Edgar na araw gyud gihapon ang mga baligya. Anyway, ningigayon na mataw na to nga medyo wait and see ang atong makatawan diha. Correct, Super Edgar. Atong hatwaton ang dugang update na Super Gab sa kayo. Lamat Gab. Wag gikan din sa Dakbayan sa Talisay kini ang balita. Ako Super Gab bro. Diway na Super Radio. Dapat Super Radio Bantay Bagyo. Hantod
usaw sa sunod higayon ning tulumanon balita karon. Super Radio Bantay Bagyo. May buntag mga kapuso ning tungura pabuton ang magdugang mga report samtang magpaday kita pagpaniid sa lakaw sa panahon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Nabati niyo mga situationers ni Palandugay gikan sa atong mga Super Radio reporters. Atong himugatan karon ang pila sa mga importante kayong mga pahinumdum, mga tips samtang nagdanga-danga dinhi kini bagyong Tino. Number 1 ug labing importante gyud nga kitang tanan dunay impormasyon. You must stay informed. Kitang tanan. Doon na tayo kinahanglan kahimanan pag-monitor sa mga updates gikan sa buhatnan sa pag-asa. Kalabot sa agianan, ingon man sa gikusgon, nining bagyo, ug ingon man ang dugang mga pasidaan. Ug niya, tumano na to mga instruksyon gikan sa atong mga LGU. Now, doon na tayo mga nakutlong report gikan sa atong mga kaubanan sa lain-laing mga lugar, mga local government units nato dinhi or mga Disaster Risk Reduction Office. May tungod sa atong mga preparasyon sa evacuation, ingon man pagsuspenso sa klase, guban pa, suspenso sa trabaho. O ingon man, importante kayo that we pay particular attention, especially ani mga lugar nga naa sa mga duol-duol sa baybayon, mga low-lying areas, coastal areas, kadang dali nga mga matawag na to flood-prone areas, no? Kunay mga posibilidad nga marisgo ta sa gitawag natong mga storm surges. Maunay atong angay matngunan ning higayon na samtang gibutang na sa public storm signal number 2 dinhi sa ato sa Sugbo. Aw preparahon nato ang atong mga panimalay, ang atong mga propriedad i-secure nato labi na ng mga loose items palibot sa atong balay. Kana diya mga furniture nato, mga potted plants ug uban pa nga mahimuon niya nga mga tagak o dunay mahitabuan na kun moabot ng kusog kayong hangin. O ingon man ang atong mga trangka diha sa atong mga bintana, sa atong mga pultahan, atong panirhan o reinforce nato na kining maong mga agianan o possibly iproteher nato sila. Doon nato atong butangag mga shutters, mga plywood ba nga mga ali o guban pa, no? Itawag nato ng mga storm shutters. O kining drainage, importante sab kayo atong clear na palibot sa atong balay aron nga di kayo ma-risgo kita kung muawas o musuyla ang tubig o atong susisab inyong mga atop o guban pa mga nakaraan ng mga atop diha nga inyong gigamit o kaha duol mo sa mga baybayon, duol mo suba, duol mo sa mga kadagatan, be prepared para sa posibleng storm surge o kanang tag-as nga mga bawod. No mao nay pilas mga pahinumdum nato gikan sa disaster. Atong gitingwa nga mahinabi nato usa sa atong mga tilugyanan basin makontak at Toronto Dawes Kutsel di Mulak. Kato siyang hinabion may tungod sa preparation at the height of this impending kadautan sa panahon gida ni bagyong Tino. Now importante kay pahinumdum sab sa atong katawhan nga samtang doon na patahigayon sa pagpangandam magprepara tag emergency kit. Unsa man ang emergency kit? Kanang inyong kit dunay enough drinking water para nimo sa imong pamilya for at least 3 to 5 days. Unya non-perishable food items nga mula na di lang kay karong hapon ugma mga 3 to 5 days sa inyong preparasyon para ana. Flashlight, extra batteries or inyong mga power banks i-charge na daan. First aid kit ug medicine labi na kung doon ay mga paginhanglan sa regular medication. Inyong mga importanteng mga dokumento, inyong mga ID, mga insurance papers, property records, o uban pa, siguro na sa mga waterproof nga mga bags o mga sulanan. Inyong mga panapot, inyong mga habol, mga plastic sheet or tarpaulin para posibleng shelter. Labaw sa tanan, doon na mo'y radio nga di baterya ba. Importante kayo na aron makakuha mo mga update sa mga balita ilabi na sa umaabot nga kadautan sa panahon ug ang
mga contact numbers balang sa mga local emergency services. Unya kadto po ang pagatiman nato sa atong mga pets, sa atong mga hayop, tanti kay nga to silang preparahon nini. Oras 6 minutos na pasado alas 11. Super Radio Bantay Bagyo. Oras 10 minutos na pasado alas 11 sa kabuntagon. Bila na tagpila ka takna ang atong pag-monitor. Ilang kita tibuok sugbo tanang mga opisyal atos gobyerno, private sector ug uban palabi ng mga lumulupyo pag monitor ining bagyo nga Tino. Ang pasidaan nato sa Weather Bureau, pila ka mga probinsya ini ang mabubuan ining kusukay nguwan, tanang torrential rain. Gitawag ni og severe tropical storm Tino sa karong adlaw as of today ni-intensify ang gikusgon ini suma sa pag-asa. Agtapusan lang briefing nagkanayon nga doon na kini sustenidong hangin 110 kilometros matag oras. Saka ni gikan sa 100 kilometers per hour ug ang unos ini moabot og 135 kilometers per hour. Isaka sab gikan sa 125. Ipaabot ni nga mo strengthen ngadto sa pagkadakong bagyo karong adlaw kabuntagon sa Lunes ug matod sa pag-asa ang rapid intensification remains likely. So posible gyud nga mas mo intense pa ang sitwasyon niini ni gipaabot nga moabot og peak intensity of around 150 to 165 kilometers per hour. Pasabot ni sa maximum sustained winds o nga ang initial landfall niini o duol sa maong intensity. Dunay posibilidad sa nga moabot ni sa gitubag na super typhoon status. Ubo sa classification sa Weather Bureau, kanang super typhoon adunay maximum sustained winds nga 185 kilometers per hour or labaw pa niini. O karong buntag gibinabana kini sa east of Giwan, Eastern Samar, naghaguros paingon sa kasadpan, habagatang kasadpan sa paspas. Paspas ang iyang pag-irog 30 kilometers per hour. Ang diferensya ng paspas ug hinay nga pag-irog mas kuya ang hinay no kay mao man na ang mag dugay-dugay kanang madugay-dugay ang atong pagtagamtam o kapag dawat nimo sa iyang latos ingon man sa pagbubo sa daghang tubig. So paspas ang aginod ining mao nga bagyo. O gibanaban ang initial landfall ini Eastern Samar or Dinagat Island by tonight. Samtang gipaabot ni nga mutabos o mutadla sa Kabisayan, amihan portion sa Palawan before mo emerge sa gawas na ngadto sa West Philippine Sea pagka Miyerkules sa buntag. Abutan niya dugang mga update ini kalabot sa gipamutang nga mga lugar giila sa pag-asa nga mga hamutang sa gianan ni ini. Ug ang unsay mapaabot ining mga lugar. Karong adlaw November 3 gipaabot ang kusog ngadto sa gitawag og torrential rain, intense to torrential rain. Nagpasabot above 200 millimeters ng uwan sa Eastern Samar o Dinagat Island. Heavy to intense rain sa ato pa 100 ngadto sa 200 ka millimeters nga uwan sa Surigao del Norte, Southern Leyte, Northern Samar, Biliran ug Samar. Moderate to heavy rain 50 to 100 millimeter na ang gidaghanon sa uwan, Sorsogon, Camiguin, Agusan del Norte, Bohol ug Cebu. Mao na ang outlook para karong adlaw November 3 ugma gipaabot ang intense to torrential rain mo ni kinukusog-kusog nga uwan above 200 millimeters na Negros Occidental, Aklan, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique ug apil na ang Cebu. Heavy to intense rain sa ato pa ang uwan karon gabi ug karong hapon mas mokusog pa ugma ang uwan nga tumapaabot adlaw nga Martes. Heavy to intense rain Eastern Samar, Southern Leyte, Samar, Biliran, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte, Romblon, Siquijor, Masbate ug Negros Oriental. Unya moderate to heavy rain sa tupa 50 ngadto sa 100 millimeters
nga uwan, Palawan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Zamboanga del Norte. Now sa Wednesday, November 5, ipaabot nga po nagkusog nga uwan sa pila ka mga lugar tibuok nasod. Ato i-check this Mandawi area o sa Lapu-Lapu area to Super Norman Mendoza. Super Norman, go ahead. Super Radio Bantay Bagyo. Sa Super Ed, doon na tayo nakuha nga pasiunang impormasyon labot na nga mga flight cancellations dito sa Mactan Cebu International Airport. Gipagawas na sa MCIAA ang pasiunan nilang flight cancellations. Nagisab ni Mary Ann Monson di Mabayaw ang ilahang spokesperson sa MCIAA. Ang tanan nga mga flights paingon dito sa Siargao, pito ni ka mga flights Super Ed ang gi-cancel, no? Apektado sa bagyong Tino, gumikan tungod din nga gi-cancel nila ang flight. Samtang ang mga flights usab gikan dito sa Siargao, pito gihapon ka mga flights paingon sa Cebu ang kanselado usab. Kiauhag katong mga pasahero ilabi na katong doon mga flight karong adlaw og ugma nga makig-coordinate mag-monitor sa ilahang mga airline, mutawag ato sa ilahang buhatan kung unsay status sa ilahang mga flights. Gumikan kay sigurado nga ang Cebu apektado sa bagyong Tino o posible nga way mga domestic o mga international flights nga mogikan dinhi giauhag ang mga pasahero nga makig-coordinate dayon kung wa pa sila mahibaw sa ilahang flight details o cancellation karong adlaw. Samtang din sa syudad sa Lapu-Lapu, nagpangandam na ang mga disaster restoration management team alang sa posible epekto ni ining bagyong Tino. Lakip na ang mga kabarangayan nag-monitor diha sa tag sa usab nila ka mga lugar, ang mga isla doon na yung mga may evacuate yun og siguro particular sa barangay Kaubyan, barangay Kauhogan o sa barangay Panganan, kini nga tulog ka mga islet diha sa isla sa Ulango. May safety na sa ilahang kaugalingon, giabagan sa mga sakop usab sa DRRMO aron nga magkapasilong sa ilahang mga kaparyentihan din sa mainland o baka din sa Mandawi. Mga latest sab Super Ed. Man, ang kuan ka mga biyahe sa pambot diha sa mga isla, gihunong sad. Gihunong pod Super Ed, no? Gagmay lang nga mga pagbalod-balod, abi na kining mga fast craft, gihunong na sab ang biyahe, gumikan sa ini pagsugod na sa pagbalod o pag-uwan Super Ed. Kumusta ang uwan diha ron? Kusog na ba diha sa Lapu-Lapu sa pagkaron? Moral lang siya o normal lang sa uwan, dili pa kayo ingon nga dunay sagol hangin, uwan lang yun siya Super Ed. Doon na pa yung mga transportasyon diha? Public transportation? Napay mga nagdagan mga transportasyon, Lapu-Lapu, Mandawi area, paingon diya sa syudad o padong dinhi Super Ed. Mga tindahan man, kumusta mga businesses? Ang mga tindahan pabilin paghapon nga bukas, abli. Kunya dunay mga pipila ang mga namalit og supply Super Ed. I see, okay. Atong wato-wato dugang report karon daw. Salamat kay man. Okay, Super Ed, gikan kanila sa syudad sa Mandawi, gini Super Norman Mendoza sa DYWS Super Radio dapat. Super Radio Bantay Bagyo. Oras sa atong Bantay Bagyo. Dinis DYWS alas 11:20. Alas 11:20 na nga itong oras. Na kapuso. Super Radio Bantay Bagyo. Ang atong mga balita sa gikas kauluhan mabati lagugot logikan karon alang sa dugang update nato kapag karon isaka ang tropical cyclone wind signals nimo sunod nga mga lugar. Signal number 2 ni ang ikusgon sa hangin ini 62 to 88 kilometers per hour. Central ug southern parts sa eastern Samar,
kinapundan kan abid sa Giwan, Lawaan, Balangiga, Borongan City, Taf, Llorente, Mandulong, Gipurlos, Salcedo, Balangkayan, Sulat, San Julian, General MacArthur, Hernani ug Mercedes. Unya central ug southern parts of Samar, San Sebastian, Santa Rita, Villarreal, Zumaraga, Pinakbakdaw, Talalora, Liabong o Hiabong, Katbalogan City, Motiong, Calbiga, Daram, Marabut, Paranas, Basi ug Hinabangan. Unya mao gyapon ni signal number 2 Leyte, Biliran, Southern Leyte, Camotes Island, eastern part of Bohol, kining dapit sa Talibon, Trinidad, Ubay, Binunido, President Carlos P. Garcia, Mabini, Alicia, Kandihay, Gindulman, Anda, San Miguel, Pilar, Hitafe. Dinagat Island, Surigao del Norte, apil ng Siargao Island ug Bukas Grande Island, northeastern part of Agusan del Norte, sa Kitsarao, Habunga, Santiago ug Tubay ug northern part of Surigao del Sur, Carrascal, Cantilan ug Madrid. Samtang uban mga lugar naa sa signal number 1. Kining sa Sorsogon, Masbate area, Romblon, southern part of Oriental Mindoro, Cuyo Island, ug uban pang lugar sa Antique, apil ng Caluya Island, central part of Surigao del Sur, rest of Agusan del Norte, sa eastern part of Misamis Oriental. Nalukup-lukup yun ang mga lugar sa Kabisayan ng Mindanao nga gihulga ni bagyo nga Tino. Paabuta ang dugang mga report atong yawag sa itong mga kapuso nga ayaw gibuwag inyong radyo alang sa mga latest update kada minuto nga update kalabot in nagpadayon nato pagmatngon, pagbantay, pagpreparar alang sa epekto aning bagyong Tino. Paabuta mga balita sa kauluhan mosunod na sa Di Madugay. Christopher Edgar Gutierrez sa mga sakop nato sa UAWS Super Radio News Team, sa atong news director, Pats Anthony Inso. Salamat yung papakiguban. Abuta sa mga itong mga drama magpadayon karon 12:30 sa Kauntuhon. Uban ako, Super Charlie Mungaya. Salamat, maing buntag kanatong tanan.